Sa kajuran min kitab Jabur. Jud 20. Sultan ni amuan duaa. Muramurahan bangko ni sambagan letuhan, mawaktuno ngalingan minjom katiksaan. Bangpeen ko ni patamin pagmulahan, letuhan, bayle na biyakub ni pagtaatan. Muramurahan ko ni tabang letuhan, minlanggal na susi yapal sukuan. Bangpeen ko buwanan na kakusogan, minbulod sayon on lahat patanaan. Muramurahan hadiyano ni entomle na, makakurban pangahulmat ni taymale na, bangpeen dulan na niyat pangatayan no, maka nitumanggi kamemon maksudno. Bangko ngandaog kami magsigakan, nilonjokan panji pamuji ni Tuhan, muramurahan duaano ni sambagan, makakamemon amuno maiya ni tuman. Katantuhan ako Tuhan nga lapasan, aabay kawakilan na magsultan. Min hadarat na susi sultan ni sambagan, min kosog kawasana iya ni tungbasan. Saga kalangkapan panyap mapagbonoan, yana pangandolan le kahekaan. Suga kitabi maullahu ta'ala magtaatan, di ko utuhan tabi ya pangandolan. Pagsultanan siga taraog maka magkaatan, suga kitabi ngandaog niya katutogan. Ya Allah buwanin sultan kami karaugan, majom katiksaan dua kami ni sambagan. Gampyaguhitan rin ranyo, marangag nyo rin ni 1116 DXAS Your Community Radio sa patuloy si Salam 6:30 to 7, dumanyo rin ni si Kuya Eldrin. Hay, ano ba to? Ang dami na namang dahong nahulog. Asa na ba ang pusporo at susunugin ko itong mga dahon? Naku Mare, alam mo bang delikado yung pagsusunog sa bakuran? Una, masama yan sa ating katawan at baka pagsimulan din yan ng sunog. At lalo na dahil sa batas ng Anti-Burning Law o Republic Act 9003 na nagsasabing bawal magsunog ng kahit anong basura sa iyong bakuran. Ay, maniwala ka dyan. Marami nga tayong kapitbahay na nagsusunog lang ng kanilang basura sa bakuran. Oo nga Mare, kaya wag nating silang gayahin. Kasi kung may magrereklamo at napatunayan na nagsunog ka ng basura, ay pwede di kang pagbayari ng multa o makulong ng 1 hanggang 12 araw. Ikaw rin, nakakatakot pa naman makulong. Hala, ayoko kayang magbayad ng multa o makulong. Sige na nga, ipapasok ko na lang to sa sako pagkatapos kong walisin. Tutal, may truck naman ng basura dumadaan lagi dito sa atin. O Mare, ayan na yung truck ng basura, bilisan mo na. Isang paalala mula sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Empleyado, self-employed o OFW, siguruhing updated ang hulog sa SSS. Kung may tanong o concern, tumawag lang sa SSS Hotline 1455. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang My SSS PH social media accounts. El DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Time check. It's 1:30 in the afternoon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig
at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw na naman at pagkakataon na tayo ay magsama-sama 1:30 del tarde para na mga programa Kitalya Makita Ahensya de Konsensya. Siyempre, kayo po ay narito para bigyan namin ng update ng mga programa natin, mga palisiya natin at kung ano man, 'di ba? Mula sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero dahil tayo po ay Huwebes ngayon, syempre kasama niyo po ang Social Security System para sa 1 oras ng serbisyo publiko. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa atin, ako po si Barkadang Naprabanal, ang Senior Communications Analyst ng SSS Mindanao West Division. 1 oras again ng usap-usapan, 1 oras ng pagbibigay update, clarification sa mga follow-up o kung ano man, 1 oras na tayo po ay magsama-sama para kayo po ay maging well aware or informed with regards to the programs and services and even issues surrounding sa social security system. ¿Qué tal mga ciudadanos de Zamboanga? Buenas tardes, con ustedes todo. Tiempo ya para uwi na datang programa Ahensya de Konsensya. Si Chenos mga pregunta, Chenos mga question. Pwede niyo po kaming bigyan ng isang heads up, thumbs up, like at share. Okay, tapos padalhan po kami ng mga mensahe sa ating official text line sa 0916-296-6625 o kaya naman sa 0998-844-1410. Sa mga igsuon, amigo-amiga pod nato diha sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, naapod tay Facebook account karon, dili lang ta live sa atong AM band. Naapod tay Philippine Social Security System Facebook page para sa SSS ug SSS Information and Announcement. Ha mga tay manghud nato do na basilan hulo iban tawi-tawi, live ra kita ha Facebook account sin 1116 DXAS, your community radio. Manjari ka mo mag-like, mag-share. Manjari sa ka mo mag-follow. Para makakita ka mo, makadungog ka mo sin mga story, sin mga SSS. Ang kita mga office doon ha Isabela Basilan, ang kita ha Bungaw, Tawi-Taway, Iban Haholo. Sa mga igsuon nato, sa mga barkada diha sa Zamboanga del Sur, natay opisina sa Pagadian City. Sa ato ang mga barkada diya sa Zamboanga del Norte, pwede mo mabisita sa SSS Dipolog Branch diya po sa Dipolog City. Karong kumuduol-duol na mo dere padulong Zamboanga diya sa tunga na ang SSS Ipil Branch under sa Zamboanga, Sibugay Province. So kung kayo po ay gustong bumisita sa mga opisina natin, meron pa dito sa Ciudad de Zamboanga. Zamboanga branch is located dyan po sa City Mall, Tetuan. At meron pa tayong service office dyan po sa West Coast part of the city sa Zambo Ecozone. Kung kayo po ay nagtataka, bakit no hay mas tamenyo del otro pa sa semana, ang dami nating pinuntahan, 'di ba? Ang dami nating mga trabaho at yan po lahat ng mga activities natin are well documented, posted and are also picked up by our friends from the media sa SSS Information and Announcement. Kaya kung gusto niyo po kaming kung gusto niyo pong maging updated sa lahat ng mga anong meron tayo sa SSS Mindanao West Division, paki-like, paki-follow na rin po yung SSS Information and Announcement. Inuulit ko po yung ating official Facebook account ay yung Philippine Social Security System na kung saan lahat ng mga social media accounts ni SSS ay pare-parehong mga handle ang meron. I-type nyo lang po yung My SSSPH at yung lalabas na mga resulta dyan ay para po sa inyong
tamang impormasyon sa inyong iwas scam na mga sites or social media accounts. Makikita nyo naman po yung verified sign or yung badge. At ito po ay isang paraan na para kayo po ay para maiwasan po ninyo na maka-follow or makapagbigay ng ng impormasyon at makakuha ng mga maling impormasyon, di ba? Pwede niyo pong sabihin natin na maiwasan yung mga fake accounts o yung mga malicious groups o iba pa. Okay? So yan po ay parte na ng SSS. Mamaya po pag may oras pa tayo, hahanapan natin po ng may mga bago po kaming mga tawag diyan, may mga bagong art card, no, with regards to our call out, no, para maiwasan po tayo ng mga scam. Okay? O nung nakaraang linggo pala, not last week, no, but the week before that, ang tawag nito ay medyo hindi ko na greet. May mga kasamahan din pala tayong chat sa ating live screen, no? Hindi natin nabasa. Kaya pakiusapan natin, no, although ako dapat na monitor ko 'yun Pero sabi mo no? Usay kita antipara, no? Malisod dyan, hindi ko antes, hoben pa kita. So aura, tausa kita manada beses siya, no? Hindi lang chenebes. Manada beses to sa kita liato ng antipara para pwede kat kita embonamente le, el cosa kita debe le, y claro, y cierto, no? El cosa kita relata con vos otros. Okay? So, ang topic natin actually ay tungkol doon sa isa sa mga ibinigay ng SSS na mga relief programs, no? Dahil po sa krisis na ating na i-experience. Okay? Hasta aura, no? Todo kita ta sufri. Kaya alegre kaya subi el crudo. Subi pa el gastos na todo comestibles. Hasta internet, hasta el kuryente, hasta el agua. El agua gat, no? Siyempre kasamahan natin yung mga dito sa atin, water district, pero paborya tamen po negat agwan, di lang todo pressure. sige tamen na schedule, di ba? El kuryente, chenebes tan fluctuate, medyo tan improve un poco. Alegre kami kaya hindi atan blackout alya na Costa Oeste, kaya na Costa Este Pirmi. Okay? Ayan, kidding aside, actually ito lahat ito disclaimer, walang kinalaman sa mga komento ko yung stasyong ito kasi baka syempre tirahin. Oy, DXAS, porque komentaryo de kuanya sa hindi sa religious program or public sa akin yun, kung sakali man, di ba? Disclaimer. Baka hindi na kayo mag-program dito, sabi ni Pastor, yung SS lang pa usama. Alam naman nila yan, no? Kasi ini-squeeze in natin kasi pangit yung monotonous, no? Ang kwento kita solo-solo, kikabar dragging pa kayo, naasi kita, omenta kita, no? Our experiences and things that will quote-unquote liven up ba, no? El di aton programa. El internet gani, ase gani upgrade, igual lang man ay may sinti. Ase upgrade, wala from 1299 yakidele 1799. 500 yung difference. Kay according kay Mami, kere daw le mira mga local news. Although pwede man usat YouTube, hindi man updated, no? Akal de free TV. Kay smart TV man kita aram na may antena, no? Hindi antes pwede lang. Arat ang lisudle. So aumenta kita channel. Nakiberto se kada uwi ko, tamira si mama, alam yung pinapanood, hindi news. Korean novela. Yung pwede li inkontre, pwede li discovery. Yung alam niya yung Korean novela? Year 2009, 2010 pa yung nag-hit yung mga pinapanood niyo. Ara lang li Agusta. Ayun, natutuwa naman tayo at least bumabata, no? Yung mga magulang natin. So yun na yun, pumasok lang yung in-squeezing ko na yung experience kami, nagpa-upgrade pero hindi natin na-feel na yung speed. Kabar akal gali, mucho connected na dito yung wifi, mucho yan tap dito yung kuryente.
El Agua dito, Ansina Tamin, Chene Aguero. Okay, kidding aside, no, pag-uusapan natin ngayon yung SS Emergency Loan Program. But before that, ang gagawin natin is we'll check on the activities conducted by SSS branches in the last couple of weeks, na kung saan ang dahilan kung bakit hindi po tayo nakapagprograma, 'di ba? So, simulan po natin kamakailan lang yung pagbisita po ni SSS Zamboanga branch, okay? Sa ating mga kasamahan sa gobyerno rin, no? Particularly the Civil Service Commission and the Commission and Audit. Okay? So babasahin ko yung caption na ating isinulat. Again, matatagpuan nyo po itong mga babasahin ko dyan po sa SSS Information and Announcement na Facebook page. Okay? SSS Zamboanga Branch Head, Attorney Jacinto T. Filisarta, together with Accounts Management Section Team Head Paul Dominic D. Cruz, paid a courtesy visit last April 23. Okay, yung araw na yan, nagprograma ako dito. Kaya hindi po ako nakasama. No? Hindi po ako nakasama dyan. Hapon sila pumunta at binisita po nila Civil Service Commission Region 9 and the Commission and Audit or COA Region 9 to seek clarification on Joint Circular Number 1 Series of 2025, particularly Item 10 of the said circular. So may naka-indicate doon, no, na although common knowledge na ito, no, with regards to yung pag-hire, pagbabayad ng mga JOs or job order and contract of service workers, but as a seek clarification on this, no, yung particular item number 10. The team was received by CSC Regional Director Mario Jose T. Kunting and COA Regional Director Matthew Ray M. Magno, where discussions focused on the continued hiring of contract of service and job order workers while maintaining workforce limits, as well as the provisions under Item 10 on the payment of services of COS and JO personnel. The visit also underscores SSS commitment to align with government policies and to better support agencies in promoting compliance, fiscal discipline, and worker welfare through the enrollment of their COS and JOs for Social Security coverage. So, at the end of the day, we're planning to have a MOA signing or the Kasangga Collect program, no, with all government offices na nag-employ po ng mga job order and contract of service workers. Dahil alam natin, wala po silang security, no? Walang GSIS, no? Kaya si SSS, yung security na tinutukoy natin diyan ay yung moments, no? Ang mga panahon na magkasakit, manganak, mabalda, mamatay, no? Meron silang paghuhugutan o yung pamilya nila ay makukuhang benepisyo. Okay? Sa SSS. Okay? Kuya Fons, mangkwan lang nyo, request lang nyo man sa screen 1, man move lang el window para pwede yung mira el entero kwan. Entero Facebook Live. Okay? So, yan po, no? Yan po yung pagbisita natin diyan. Kaya ako, natutuwa rin ako dahil yon, ansina okay leopard. Ayan. Dapat sumama kasi ako diyan, pero sabi ko anyway, wala naman akong gagawin diyan kundi magdo-document. Sabi ko magpo-program na lang ako dito kasi sayang naman, 'di ba? Yung isang oras na public service natin through the radio, magamit ko pa rather than go with them, no, and have that visitation. Okay? Then sundan na natin yung iba't ibang mga race activities or Run After Contribution Evaders campaign na kung saan kami po iabiyahaya kami Domingo pa lang, Sunday pa lang. Tingnan niyo yung sacrifice ng SSS sa inyo. Sunday pa lang. Chenyo culpa na senyor, na pwede anda iglesia. Chenyo culpa kun misis, hindi may mga anak, di ba? Kasi nga hindi nakasabay sa kanila, no? Pero understandable that ito yung mga cases na
kailangan ng sacrifice on my part, on our part, kasi kailangan sumama ako sa ating legal officer, no? Dahil nga maraming mga SS branches ang aming ma-cover. So Sunday, we left for Dipolog because the following day, Monday, sunod-sunod na mga yung race activities namin. Simultaneously, on Monday, last Monday, not this Monday, this week's Monday, last month, nag-conduct din po ng race operation ng Basilan. So, sila mismo na Basilan, tapensa, tay sige taminyol, Pero, nanggaling na po ako the month prior, no? I have already covered their activities there at yung doon sa Maluso. So, sabi ko, for now, sasamahan ko muna yung lahat ng ibang mga branches dito sa Zamboanga Peninsula at hindi muna tayo sa Basulta, no? So anyway, following the successful conduct of the race or the run after contribution evaders operation in Maluso, Basilan last March, the Social Security System Zamboanga branch, okay, ang Zamboanga branch po under kasing Basilan sa kanila, through its Basilan Service Office, visited non-compliant employers in Isabela, Basilan last April 27 for violations of Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018. Okay? Ang lead officer natin diyan ay si Attorney Jacinto Felisarta, kasama po si Attorney Dan Ray Duarte. Okay? Kasi every time may conduct of race, kailangan pong may legal officer na sumasama to serve the show cause orders or the notices. Although pwede namang wala sila, no? But employers who are visited ay medyo mas masunurin, no? Si Chene Abogao ta sige, di ba? Como si Kuya Pons, Chene Kutigo Kubra, dito barkada, ano lang si pagalang nyo. Na pero si Talibe si abogado, Chene takar ka papel, na di ba? Di ba? Sige, mangkonda ko niya si. Yung psychological effect ng compliance mas tumataas, no? Dahil nga ayaw natin na magkaroon ng gusot ng problema o ng dagdag trabaho dahil sa legal battles o mga documents na kailangan pang i-submit, di ba? Ang gusto natin, sige, ayusin natin ito. At anyway, ito naman hindi naman ito panggigipit. This is actually help, no? An aid, no? An assistance extended by SSS. Not necessarily kami magbabayad ng kanilang mga delinquency, but more on so guiding them to properly register, to properly prepare the reports, how to submit, etc. No, yung clerical part, no, of their compliance. Then on the same day, the Social Security System or SSS Dipolog branch conducted bali hindi lang the following day, 2 days straight conducted back-to-back run after contribution evaders operations in Dipolog City. Okay? Yung Dipolog race team visited 12 establishments and reminded them of their legal obligations under Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018. At dyan, kasama ko ang branch head natin sa Dipolog, si branch head Vincent Rani, at si Attorney Benjamin Walajan. Okay? Si Attorney Ben is right now, today, they're in Pagadian, no? Siya po ay isa sa mga resource persons natin na nag-conduct ng activity, no, sa STEM Pagadian. Later on, bibigyan ko po kayo ng concept niyan. Okay? Then pensa, ang dami niyan, sunod-sunod, then meron pa talaga on the same day those race activities because from Dipolog, yabiyaha kami para Zamboanga del Sur. And timing, the first na area under SSS Pagadian branch ay el municipio del Molave. So
dos race operations namin, Yakundusi, LSS Pagadian Branch, this time led by branch head Edwin Remoto. Okay? So of course, talita mi si Attorney Ben wala dyan. Dos dia también back to back, no? The first activity, the first area we visited was Molave Municipality. Then the following day, para na Dumalinaw. Komodoy puntay-puntas no? From Dipolog, pasa Molave, following day Dumalinaw. Pabolbida ya. No? Medyo hindi akat men lehos si biyaha. Kontrayan una kami Dumalinaw, Birialdo at sinatamen, no? So, ito yung part ng nag-strategize din kami, no? That's why ahead of time I have to know the activities of these branches because nisisita iyo pwede koordina embonamente kung na legal office, no? Legal department di aton. And to check also for other activities. And to give you a heads up, siguro mga petsa 20 mas, no? De este mes. Ay bireta men na Dipolog because I will be as having a speaking engagement ng mga accountants del mga LGU. And after the activities del Pagadian, SSS race team del IPIL under na Zamboanga Sibugay conducted the final abla kita kanya tankap of no el activities di aton del race for the month. Okay? The Social Security SSS IPIL branch no conducted its race campaign in the municipality of Kabasalan. Okay? Bueno Erakel no si Akal Pabulbinaya diretso kami Kabasalan hindi kay ako naman no the following day malisudya. So debet kita deskansa, we stayed in Ipil but met with the SSS team. SSS Ipil race team led by branch head Marnelli Pastor Fide. And yabira tamen kami para Kabasalan, Poco Leoskel. Then after that activity, we headed home. Ngayon may kami man overnight. Kay Benlugi agayo kasi si man overnight kami. Pensa ha, May 1 man alaman niya na. Lugi agayot no? Ya usaya el Domingo kabarman May 1 pakat kami na kamino. Ya bolbeya maski ben kansaw. But these are all part of the of our job. Hindi ta reklama hatang kwento lang nyo, no? Kay kumo talama kumingo, talama de noche, tan interview part of our job, no? Hindi natin ito kinukwento ko lang na yung mga trabaho ng mga accounts officers, ng mga branch head, legal team na hindi nyo po nakikita, no? Amo sa mga aktibidades del SSS na invisible para na mayoriya except for those employers nakikita kami. Pero yung mga pumupunta ng opisina, nagtatransact, yan, hindi alam. Ang nakikita lang nila are the front lines. Pero hindi nila nakikita yung nai-interview kami sa radyo, sa TV, yung nagkakandak kami ng mga house to house, nagkakandak kami ng establishment to establishment, nagkakandak kami ng mga info drive, nagkakandak kami ng mga e-wheels, di ba? Yan yon. So at least sa programang Ahensya de Konsensya, yan, nalilinagan po kayo. Ay, may ganyan nga pala. Yes. Similar to other government offices, ganon na ganon nga po talaga, no? May mga activities po tayo na kung tawagin nasa field, no? Field work natin, no? Hindi nyo pa po wala lang ako rin masyadong mga nakukuhang tawag dyan, nakukuhang mga action photos. Very soon, gagawin ko yung pagbisita ng mga investigator natin. No? May mga investigator tayo na napunta sa iba't ibang mga barangay. No? Iba-iba yung mga reason for investigation. At yan ay very soon, no? Bibigyan din natin ng content. No? Pati yung pagdodomiciliary ng aming mga physicians, ibig sabihin binibisita yung mga nagfa-file for disability or kung ano man,
gagawin din natin, no? Kasi madalas ito yung nakikita natin. But sooner or later, yan, gagawin nating parte na rin po ng ating activities yan. And again, next week, God willing, I'll be able to upload a lot of action photos para dun sa SSS training for employer members or SS system. Although, pag pumunta po kayo sa SS Information and Announcement Facebook page, may makikita po kayong mga links na na-forward ko dahil it was covered by our friends from the media. Okay? Papasalamatan ko yung mga kasamahan at kaibigan natin sa Radyo Bagting at saka sa Wonder Radio sa Pagadian. Na kung saan ay Thursday, nung Martes, no? Kami po ay bumiyahe papuntang Pagadian ulit. Sila okay lang kay estable, bugbog sarado. Kung saan kasama ko pong bumiyahe, ako po si Ma'am Irene Laksamana, ang ating boss para sa Mindanao West Division, at saka si Dr. Leilani Benidjan, ang ating big boss para sa Mindanao Operations Group. Of course, kasama si Ma'am May, yung staff po ni Ma'am Irene, no? We traveled from Zamboanga City to Pagadian, and on that very day na nagbumiyahe kami ay nagsalita po ng special message si Ma'am Irene at si Dr. Leilani para doon sa almost 200 participants of the SSS STEM, no, or yung training for employer members. So yan po ay may mga na-capture pong mga photos tayo pero hindi pa natin na-upload kay ayer lang yoya liga biyaha and until yung report at ang daming pending, imagine valor the 2 weeks pending di minyo. Kaya minabuti ko po, sabi ko sige next week ifa-flash natin yung mga action photos niyan at yung mga napulot natin na mga information, no, along the way. Okay? So maraming salamat sa mga kasamahan natin sa Pagadian for accommodating and doon sa mga media peeps natin, mga kaalyado po talaga natin yan. Now before tayo mag-break, patuloy natin dahil baka kulangin tayo ng oras. Yung topic natin para sa emergency loan program. Again, as I said, may inilabas po kaming press release kamakailan with regards to the relief programs of the SS. At isa po ito sa mga nabanggit doon. Now, I know majority of you have already encountered this dahil ito po ay makikita nyo po sa circular number 2026-003, okay? Ng SSS. So, this is already a public document. Pwede nyo basahin, pwede nyo gawing content kung gusto nyo. Pero ito, dahil sa programa ng Ahensya de Konsensya, iisa-isahin natin. Okay? Hanggang hopefully matapos natin ito sa isang upuan. Kung hindi, i-continue natin na pagpatuloy natin part 2. Okay? The purpose of this emergency loan program is pursuant to the ang dami kasing mga issuances, no, on the provisions of assistance during large-scale disaster or significant magnitude within the Philippines affecting SSS member. This circular is hereby issued. So, maraming mga resolutions, tatlo yan, resolution number 5760 of 2025, resolution number 594 series of 2025, resolution number 147 series of 2026, no? Lumabas po ang itong we came up, yun ang sigurong term, no, na nagkaroon na po tayo ng itong panibagong improved, no, emergency loan program. Ano ang scope nito, no? Ano ang sakop nito? This circular shall cover all employed members including kasambahay or household employees, self-employed members, voluntary members, including mga non-working spouses, at saka yung mga land-based OFW members who have a valid Philippine home address affected by a declared SONC or SONE
through a presidential proclamation or an executive order or equivalent issuance, no? Pag sinabi po nating itong SONC or SONE, ibig sabihin po nito, State of National Calamity or State of National Emergency. Okay? So at least, alam nyo para saan ito initially at ano yung sakop niya. Ipagpatuloy natin ang ating diskusyon tungkol sa Emergency Loan Program. Dalang oras natin, eksakto alas 2 na ng hapon. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Parekoy, bingkalyen tumang Tupaw parekoy, kung kuidaw gayod kita na heat stroke. Kay sabi ba tu? El heat stroke, amon se takausa para queda alto el calor na di atun cuerpo. Quiere decir, ta perde el di atun control na di atun cuerpo para man cool down. Si, necesita ibitaan na kita na kalyente sol. Si pwede, mga tiyempo, usa kita akel mga fresco ropa. Toma manada agua para hindi man dehydrate. Numamantambay na mga lugar malisod el ventilation. Kabar, numatambien sale na mediodía. Si tiene man tu caminada, as na mas temprano ora o aquel tarde ya un poco. Kabar parekoy, tiyempo el niño, descansa tambien ane kita, toma el mga iced tea, kape, vino, y mga soda, kay takaw sa lang kanaton para miya-kimia, iakabad yaton fluid, adrento'y kwerpo. Amo gayot parekoy. Kay hindi gad broma el heat stroke, debe protekta kita con el diatun cuerpo y con el diatun entero pamilya. Na parekoy, volvi ana yung nakasa para descansa iban niya. Sige parekoy, cuidao! El aviso estaba na 1116 DXAS Radio Comunidad. Magandang balita para sa mga retirement pensioners. Maaari nang mag-apply ng SSS Pension Loan anytime, anywhere dahil online na. Up to 200,000 pesos ang pwedeng mahiram na siguradong safe, legit at no hidden charges. Covered din ito ng Credit Life Insurance so no need to worry dahil sigurado ang benepisyo para sa mga maiiwan. Kaya't kapag may short-term financial needs, mag-apply na ng SSS Pension Loan. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting naidudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Yes, Ma'am! Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na ito para madali kang mahanap o masagip ng mga rescuer. Pumito ng 3 maiksing tunog gamit ang iyong pito. Pagkatapos pumito, ay maghintay kung may sasagot sa iyong distress call. Ulitin ang distress call hanggang ikaw ay sagutin o maltapuan ng mga rescuer. Ang 3 tunog ng pito ay pagsasabi na, I need help. Siguraduhin ituro ito sa iyong mga mahal sa buhay. Simpleng kaalaman para sa ating kaligtasan.
Ang paalala nito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Mabuting balita! Muling nagbabalik ang mas secure na online updating ng contact information via My.SSS portal para sa simple corrections gaya ng pag-update ng mobile at telephone numbers, email, mailing at foreign addresses, pati na rin ang pagpapalit ng pangalan kung nagpalit ng civil status from single to married. At para naman sa mga miyembro na nagkaanak, na byuda o magre-retiro, maaaring mag-update ng inyong personal records sa pinakamalapit na SSS branch gamit ang Member Data Change Request Form, kalakip ang birth or marriage certificates. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media account. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. At nagbabalik ang Ahensya de Konsensya. Kasama niya pa rin ang Social Security System o SSS. At ako pa rin yung lingkod, ito servidor, Barkadang Nap Rabanal D2. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Alam nyo ba, sabi ba to, na LDXAS ay uno del mga radyostasyon del Far East Broadcasting Company iuban o kagrupo del mga kapisanan na mga broadcasters ng Pilipinas. So bago tayo nag-break, pinag-usapan po natin yung mga SSS activities na conducted recently, particularly majority of which are the Run After Contribution Evaders Campaign, ipagbisita natin sa COA at saka sa Civil Service Commission. And of course, yung pinakahuli na sabi ko, sa next week, God willing, we'll be able to upload lots of action photos, no? Content natin, yung SSS training for employer members. So bago tayo magpatuloy, kumustahin natin. Bueno, ta-check ya katyo di aton live streaming, no? Kay kumain ko last time, tamire alyo na yung update. Pero sa kalansin, tamire, kabarligoy na kasa, blood, sa tan message ako kumingan dito itang greet, na yung pwede man monitor. So, hindi natin dapat ito palampasin, Buenos dias, Sir Nap. Oy, kasama ito sa mga madalas na nakamonitor po sa atin, ang ating mga suki, no, sa stasyon, hindi lang sa programa natin, si Ma'am Mife. And takitambien, oy, dato mga uban, barkada ito, Buenos tardes, Sir Nap. Si Tristan Wyatt Gulay, no? Makalantes tang kwa nakika naton, no? Tan monitan abisya kanaton, no? So ingat diha, hasta di ato na pambansang ahente. No, pwede kita tanto man deloko kipongs, hindi igual alien outro station. Aki medyo pino poko, kay syempre tanong pa ka monitor ka natin mga, di ba? Si Pongs, buenas tardes también contigo. Si Jubilin Aradana Tampos. Okay? So, aki medyo good boy iyo. Aki rin bad boy, hindi. Kidding aside lang. Paano ba yan? Pinapattern natin, no? Pinapattern natin para hindi tayo maging yung off, no? Doon sa culture or sa nature ng pinoprograma po natin, no? But at the same time, pinag-uusapan pa rin natin about SSS, yung mga life stories natin, no? At kung ano-ano pa. Kaya ito si Jubilin Aradasa Orot Tampos, account niya ng asawa niya. Kasi good boy si Pongs. Masunurin. Hindi yan gagawa ng ibang account. Gusto niya, isa lang sila ng account ni Mrs. Okay, so bago tayo nag-break, ayan, nandito si Kuya Meng. Hindi pwedeng pasuloy si Kuya Pons. Nag-break, bago tayo nag-break, sinimulan na natin yung usap-usapan tungkol doon sa ating SSS Emergency Loan Program. Okay? At napag-usapan natin kung ano yung legal basis nito, ano yung sakop nito. And part of that, we also discuss a little lang, no, yung mga description or yung ibig sabihin ng mga abbreviations, no? At isa sa mga nabanggit nga na napakahalaga, yung SONC o yung State of the Nation Calamity or State of the Nation Emergency, no? Bibigyan natin kayo ng context nito. Pag sinabing State of the Nation Calamity, it is an official declaration
issued by the national government in response to large-scale disasters such as major typhoon, earthquake, volcanic eruption, epidemic, or any other severe emergency that causes widespread destruction, significant loss of life, or serious disruption of public services and economic activities across multiple regions of the country. At yung state of national emergency naman, it is an official declaration issued by the national government when there is a grave national situation requiring extraordinary government action, including disasters led to public safety, peace and order, public welfare, or critical services. Alia entra aquel crisis de na gera, no, na crudo, no. So kaya na nagkaroon din tayo nitong panibagong or in-improve, no, yung ating emergency loan program. Okay? So ito babasahin natin isa-isa, i-discuss natin yung mga palisiyan natin. Okay lang? Okay lang. Chine pa ba entra? Oh, ito baka chine tamin kita and miss kitan greet. Oh, so far okay lang. Ha? Yan heart. Okay, ayun hindi ko rin siya makikita masyado dito. Oh, uban si Diaton, Pastor si Diaton. Sir Arnold, yes, good afternoon. Gracias na dito yung suporta. Yan like to. So na otro palabra na Chabacano like kay like gat si Ali na Facebook. Kay si ondo gat palabra na Chabacano atra kay kita kun Sir Pastor Arnold, ondo kayot. Anyway, for those who wish to avail of this emergency loan program, ito po yung mga policies natin. Isa dito yung availment period. The availment period for the ELP or the emergency loan program shall be 1 year from the date of its announcement through a widely circulated newspaper and SSS official communication channels, or for the duration of the declared yung mga national calamity or national emergency yung statement, no, yung pagde-declare, no, or whichever comes first. Notwithstanding the foregoing, such availment period may be curtailed upon the announcement by the SSS of a new ELP, which shall automatically terminate and supersede any other or any existing or ongoing ELP. There shall be no overlapping ELPs. Okay? The most recent ELP announcement shall prevail over and supersede all previous programs. Okay? Okay lang siguro Kuya Pons, pwede man nyo le. So far pwede le. Para pwede sila mina guafura. Ayan. Letter F baka tayo sa guafura. Pongs, di ba Pongs? Ayan, si Kuya Pongs. Si Kuya Pongs ay kanyan. Kasamahan natin dati nung nag-aahente pa tayo at marami ako natutunan na mga technique, mga hindi na isusulat o hindi binabanggit sa mga training na technique paano maging ahente. Marami ako natutunan dyan. Kaya minabuti ko na umalis doon sa sales kasi baka hindi na ako, baka makorap ako. Ayan. Anyway, alam yan lahat ng mga tao sa sales, no? May mga paraan kasi para ma-hit nyo yung target. Okay? Although hindi naman ako ganun kagaling, may natutunan tayo. Now, here are the eligibility requirements, no, to avail of these emergency loan programs, no? To qualify, the following conditions must be satisfied. Una sa lahat, we have to consider the number of posted contributions. Okay? The member must have, itong maganda dito, the member must have at least 18 monthly contributions, 6 of which should be posted within the last 12 months prior to the month of filing of the application. In addition, kung kayo naman po ay self-employed, voluntary, or non-working spouse, or kasama naman OFWs who are mga land-based, dapat meron silang 6 posted contributions under their current coverage. Okay?
So, hindi ka pwede, employed to, pagatuon mes, government avail to as self-employed or voluntary. Hindi pwedeng ganon. Dapat 6. Kasi, may technique na ginawa dati, naiisahan yung system dahil sa ganong patakaran. Ayaw ni employer mag-approve kasi this is just a privilege, pero napipilitan ang SSS automatically ma-approve dahil nga lumalabas sa record na nag-self-employed or voluntary payment sila. Okay? Number 2, sa mga eligibility requirement, employer compliance. Ito naman ay kung ang mga nag-a-apply ay mga employed members. So mahalaga po ito, makinig. The employer of the employed member must be updated in the payment of contributions and loan remittances. So ibig sabihin, kung magfa-file po ako ngayon, dapat yung contribution ko last month and the month before ay pasok na. Hindi pwedeng ang last payment ko January or December 2025. Hindi ka updated. Parang lumalabas din kasi dyan, teka, parang si SS sasabihin, teka, bakit kita bibigyan ng loan? Hindi ka nga nakakabayad. Yung employer mo, hindi kami nakakabayad. Diba? Hindi ko alam si Secretary to Representative Barkada, kami nito tapaga on time, hindi kalkuti ko dali presta. Diba? Ganyan po, ana lang na kadali, no? I-analyze. Okay? Again, the employer dapat sila sa contribution sa loan remittances unless covered by an approved moratorium on payments. In such cases, compliance shall be based on the terms and conditions of the approved moratorium. No? Ibang usapan din yun. Special cases kung nagkaroon ng moratorium, tapos sa period nung natamaan na yun, walang mga hulog, di pwede, no? Tatanggapin ni SSS yan. Pero dapat nga, pasok pa rin doon sa minimum na contributions na binanggit sa atin, yung either 18 months na pinakamababa or 36 yung usual, 'di ba? Sanay tayo doon sa 36. Ito pa, other member qualifications. The member must, ang dami nito pero basahin natin, madaling intindihin ito. Must have a valid Philippine home address on SSS record. Kaya mahalaga na nag-a-update po tayo ng ating mga record online. No? Chine-check natin or over the counter pang magsasubmit, monitor natin 'yan. Next, have not been granted any final benefit gaya ng permanent total disability or retirement, provided that if a final benefit has previously been granted, the same has already been canceled prior to the loan application due to reemployment, resumption of self-employment, or recovery from total disability. Okay? Kasi yung mga nakatanggap na ng final benefit, natural, hindi ka na makaka-loan, no? Sa emergency. Pero dun sa pension loan ka, pwede maka-avail. But in case nga, dapat nga, kung sakali man, na-cancel na yung existing na yon because of re-employment at yun ang mga nabanggit ko kanina. Next, be of legal age and under 65 years of age at the time of application for loan. May binanggit dito about legal age kasi parang kasi ang alam ko, hindi lang ako sure sa particular, no, may minimum, no, 18 ata or something na ang isang individual ay pwedeng mangutang with regards to this loan programs of the government, no. Next, yung member must have no emergency, calamity, salary, including SLRP, EALP, or other short-term or long-term member loans as may be determined by the SSS that are, okay naman meron, pero walang mga loans na ito that are past maturity and have no unpaid arrears equivalent to more than 3 monthly loan amortization. Basta ang importante dito, kung sakali man mag-avail po kayo ng emergency loan, yung mga previous loan ninyo, may updated na payments, no? Hindi kaya olbida to. Anyo yan, ito paga-paga na natural, hindi ka to pwede presta otra vez. Kasi kung ganun man, granting lang naman, makakahiram ko uli, ididak lang naman din doon. Parang hindi na rin kayo nag-loan, di ba? Okay? The member must have no outstanding restructured loan. The member have not been disqualified due to fraud committed against the SSS. The member have an updated contact information in the SSS database and
have an active disbursement account enrolled through the DAEM o the Disbursement Account Enrollment Module in the SSS website. Yung DAEM, madalas nyo na yung maririnig. Kaya ito si Pongs, pag may pinapadala doon na care of sa akin, lagi kong sinasabi online idebe man DAEM. Nasa LDAEM, mayoriya, tanlisod, no? Maglisod man ang mga claimant, no? Kay di man kasabot, di kabalo o walay paagi mag-online. So ako tong dad-on didto sa ato ang e-center. No? Pero katong naanay mga kailan, ay mga anak, na pag-umangkon, mga amigo nga kabalo mag-online, maski dili na mo moadto sa SSS, Tanaw lang mo sa mga YouTube, sa mga SSS site kung paunsa mag-register online kay dali ra na kaayo. Mao lang gani kung lisod, naglisod mo, wala mo'y paagi, wala mo'y mga cellphone, magdala pud ka uban, ang inyong mga silingan ay natanan nga barkada nga na pala inom, dili na pwede. Katong mga amigo nga kabalo mag-online para pwede nato sila tabangan sa office sa SSS. Okay? Ngayon, may mga concerns kasi nabanggit nga natin dapat yung mga emergency loan, yung mga address ay naka-update, no? Updated. O ito, sabi dito pangatlong concerns natin. In view of the nationwide coverage of the ELP, members who update their local home address at any SSS branch office or foreign office shall not be required to obtain a CLRN. Regardless of their local home address, members remain eligible for the ELP provided they meet all the qualification requirement. Itong CLRN, ito po yung Calamity Loan Reference Number, no? Every time mag-a-apply po kayo, may binibigay yan na number po sa inyo, isa sa mga requirement. Okay? Sige lang, ipagpapatuloy natin just in case lang we'll have we're short on time, we can discuss this further next week, God willing. Okay? So paano po ang pagfa-file ng mga emergency loan application? A member shall file the loan application online. Walang iba. Online through their my.sss account via the SSS website or through the SSS mobile application. I repeat, online. Online. Bonito mga legal shirt di Kuya Romel. Pass. Kuhan pala ako, large. Pwede rin medium, pero maganda siya. Yamira ka siya. Emergency loan amount. Okay? O, klaro tayo Online ang filing. O, ngayon, magkano? Sige yun, importante. Sir, kwanto ba kacho pwede man loan, Ali? The loan amount shall be equivalent to the following. Okay? So, tandaan nyo, may nabanggit po tayo kanina na at least 18 months pwede na pala. First time, Dapat kasi usually 36 months, no? Pag ang inyong contribution ay 18 to 35 months, granting qualified mo kayo sa ibang bagay. The loanable amount is 50% of the average, at least but 50% of the average of the 12 last posted monthly salary credit under the regular SSS program, rounded up to the nearest 1,000 pesos or the amount applied for, whichever is lower. Example, no, kung kinompute ganyan, lalabas doon na ang monthly salary credit is 15,000, 50% lang nun. So, makaka-avail kayo ng 7,500. Ngayon, kung 36 and above naman po yung contribution ninyo, 100% po ang ma-avail nyo. So, kung 15,000 yung average ng last 12 monthly posted contributions ninyo, edi 15,000 din, no, ang ma-avail ninyong emergency loan. Now, the net amount of the loan shall be the approved loan amount less. Less. Hindi buo. Por eso debe paga, no? Less the outstanding balance of any previous emergency or calamity loan, if applicable, with a minimum net proceeds of 1,000 pesos after deducting prior loan balance except for kasambahay household employees whose loan proceeds
must be greater than or equal to 100 pesos. So may special consideration doon sa mga kasambahay natin, no? Which is alam natin yung kinikita nila kung gaano lang naman kalaki, no? Or kaliit. And finally, tatapusin na natin dito under sa interest. No, medyo may mga iba pa tayong details, no, about this, no? We have to categorize, no, yung type of emergency loan application. Kung initial, loan renewal without availment of penalty condonation for the last 5 years versus doon sa loan renewal with previous availment of penalty condonation within the past 5 years. So yung first two na binanggit ko, yung interest rate niya, yung initial 7% interest per annum based on diminishing principal balance. Okay? Masya technical na. But tandaan nyo, pag maganda yung record at initial lang, 7% lang yung interest. Pero kung loan renewal with previous availment of penalty condonation, nakapag-avail kayo ng penalty condonation, 10% po yung interest per annum. So, ibig sabihin, mas maganda kapag kung mag-loan renewal po kayo, hindi po kayo nag-avail ng penalty condonation kasi mas mababa pa talaga yung interest. 7% versus 10%. Okay? The interest accumulated from the loan date to the end of the 6-month moratorium will be included and distributed equally in the monthly amortization. This interest will not accrue further interest. Okay? The emergency loan amortization remitted after the due date shall bear a penalty of 1% per month, computed and charged for every day of delay. O, kaya mahalaga, maski pa paano dapat talaga, no? Tapagayagat on time. Okay? Undiya lang tanlaps, ta chenese jutay interest ta subi, no? And finally, emergency loan which remain unpaid after the loan term shall be subject to the applicable interest rate under dun sa mga provisions natin at the time of loan approval, and a 1% monthly penalty, okay, shall be applied until fully paid. Okay? And yan, mahalaga talaga yan. Yung kahit yung interest, sabi nyo, maliit lang yan. Pero pag pinatagal nyo yan, lalaki yan dahil aging affected po yan, maapektuhan pa yan ng mga penalty. And with regards to interest rate adjustment, no, the emergency loan interest rate shall follow the prevailing interest rate of the calamity loan program and will automatically adopt any movements or approve modifications to the calamity loan interest. Okay? Sa susunod na pagsasama-sama natin dito ay pag-uusapan na natin yung mga loan repayment term, schedule of payment, no, and other stuff, no, with regards to the emergency loan program, no, kasi kulang na tayo sa oras, but again, of course, linggo-linggo naman, no, God willing, tayo po ay pwedeng magbigay ng ating mga updates po sa inyo at pagpatuloy natin ang topic natin under the emergency loan program. Okay? So dahil dyan ay pinapasalamatan ko yung mga tumutok po sa atin, nanood po sa Facebook, nakinig po sa radyo, nagpadala ng mga mensahe nila. At pinapasalamatan din natin syempre yung mga gigiting natin ng mga Radiotech na sina Kuya Romel Paulino at saka Kuya Rolando Alfonso, na kung saan kung hindi dahil sa kanila hindi magiging maganda yung dating ng aking boses at kagwapuhan online. Okay na yon, hindi nyo ako napapanood, no? Pero dahil nandiyan sila, gusto nila na ma-expose na yung mga kasamahan natin dito kayang magsalita hindi lang sa mikropono kundi pati na sa camera. Ayan. Okay? So maraming salamat din sa mga kasamahan natin sa stasyon, sila Ma'am Dang at saka si Pastor Eman, ating station manager. And of course, pinapasalamatan ko si Ma'am Sara. Na-interview po tayo kanina. Tungkol po ito doon sa inilabas ng ARTA. No? But we can discuss that later on again para naman may dagdag akong info galing sa main office. No? Baka nyo yung susunod, nag-overtime na tayo. Doctors Online, ha? Okay, magkarinigan muli tayo. Okay, before that, pasalamatan ko, baka magtampo si Ma'am Irene Laksamana, ang big boss po natin, Mindanao West Division.
Attorney Jacinto Filisarta sa Zamboanga Branch at si Dr. Linadi Dimidian ng Mindanao Operations Group. Maraming salamat po sa inyong support at pagtiwala na tayo po ay makakapagbigay ng serbisyo publiko gamit po itong ating mga mikropono. Okay, magkariningan muli tayo dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtatugoy ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako po ang iyong lingkod sa servidor, barkadang naprabanan na nagpapaalam, na nagsasabi, laging nagpapalala, huwag niyong kalimutan, laging tandaan, basta Huwebes, SSS. Bye-bye and God bless. See you soon. Peace. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.